Okay, request to ni ma'am. So, hindi sinasabi ko sino siya. Basta request niya to, gagawan ko ng video. So, sabi niya, since last time nag-post ako doon sa about sa pautang, so nagtanong siya sa akin kung maganda ba daw yung negosyong yon. Yes po, maganda naman po ang yung negosyong ganon. Yung magpapautang ka, pero bibigyan po kita ng mga tips bago ka papasok sa ganyang klaseng negosyo kasi lalo na po kung cash ang ipapautang mo, so doon sa post ko po, cash po yon. So tawag doon, marami tayong mga dapat isaalang-alang or gagawin bago tayo papasok sa ganyang klaseng negosyo, no? So ang word na utang guys, mabilis lang, madali lang siyang maglabas ng pera, madali lang siyang gawin, pero mahirap po maningilaw doon sa mga taong kupal magbayad kasi meron po talaga mga taong kupal magbayad kahit na meron na pambayad. So nag-aantay pa silang singilin mo ng singil bago ka magbayad. So number one tip guys, sa akin, dapat kung maglabas ka man ng pera, yun lang kaya mo talaga. Yung bang yung bang umaga sobra mo lang, yung gusto mo lang paikot. Kunyari, meron kang 10,000 dyan. So, yung 10,000 na yun, paikutin mo siya. Yun lang yung gamitin mo para ipapautang mo. At, number 2, wag na wag mo siyang ibigay lahat sa isang tao lang. Kunyari, 10,000 mo, hati-hatiin mo siya. Much better po na hatiin mo siya sa 3 tao. So, yun, o 5 tao. So, tag-toki sila. Tag-toki-toki sila. So, 10,000 po yun lahat. Huwag mo siyang ibuhos lahat doon sa isang tao na yon. Yung 10K na yon. Okay? So, hati-hatiin mo siya sa 5 tao. Guys. So, yun po para gumulong siya guys. At kung iiwanan ka man o natakasan ka man ng iba, so meron ka pang mapagulong. Number 3 tips, dapat meron kang agreement. Okay. So, meron kayong form of agreement, guys. May perma niya, may perma na ng utang, may perma mo din. Ilagay doon kung magkano yung amount na ilalagay ay uutangin niya, kung kailan niya ibabalik, perma mo din, at witness po. Kahit sabihin na grabe naman, 2K lang, 1K lang, meron pang ganun. Yes, syempre, kasi negosyo po yan. Cash po yung ilalabas mong pera. No, negosyo po yan, kaya kailangan po natin ng agreement. Kung hindi sila papayag sa agreement na yan, kung ayaw nila sa agreement mo, so hayaan mo sila. Huwag mo silang pautangin kung ayaw nila ng agreement. Kasi possible po yan, kung ayaw ng agreement guys, ayaw din nilang magbayad in the future. So kung may agreement kayo, mapipilitan siya magbayad sa oras na kung kailan nakasaad doon ang pagbabayad o bayaran. Okay? So may habol ka kung meron kang agreement. Just in case na hindi siya magbayad, may habol ka, pwede mo siyang kasuhan, pwede mo siyang ipakulong, or pwede mo siya ireklamo kung anong bagay na pwede mong hatakin para sa kanya para maibalik yung perang inutang niya sa'yo. At number 4 na ba tayo? At sunod guys, dapat alamin mo kung sino yung taong papautangin mo. Alamin mo kung ano yung trabaho niya, kung sino siya, hingian mo siya ng mga valid IDs, okay? So, wag lang basta-basta or papasok sa negosyong to kung wala kang alam. Kung masabi mo lang nakikilala ko to, kahit bahay ko to, close friend ko to, kahit walang trabaho, sige, pautangin mo lang. Wag ganon. Pautangin mo yung tao may kakayanan ding magbayad ng inutang niya. Okay? So, at panghuli, dapat matuto kang maningil. Huwag kang sa bukso ng damdamin yung awa-awa effect, guys. So, kung yan ang pinairal mo, pag may negosyo kang ganon, huwag mo nang ituloy kung naaawa ka. Kasi ikaw ang kawawa dito, bandang huli. So, yan po. Kung may negosyo tayo, guys, utak ang gamitin, hindi po yung puso natin. Kasi, kung puso po ang ipairal natin, guys, bandang huli tayo po ang kawawa. So, yung mga tips na yun po ang may bibigay ko doon sa nag-request po, sa nagtatanong po kung paano po siya. So sana hindi ko na ma-recall guys, no, kasi ako nagbase lang ako sa aking sarili din kung paano ko siya pinapaikot yung yung konting namin savings po na pinapautang nga po namin, no.
So, yun lang po guys sa nag-request po. Maraming salamat po guys and God bless po.